Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto, totoo nga ba na meron daw pong tinegi? Oo, itong si House Speaker Martin Romualdez, former House Speaker and Congressman Martin Romualdez. Pag-usapan natin yan at kung sino, ano, kung tao ba ito, or ahensya ng gobyerno. So, alright mga minamahal, before that, ito, ipakita ko sa inyo yung article. Romualdez, Tingog file, Reso seeking to open budget BICAM to NGO. Mga minamahal, for the first time in the history, kasi sa aking na-research since 1987, never pa po talagang nabuksan ang BICAM deliberation sa publiko. And for the first time in the history of the Philippines, si former House Speaker Martin Romualdez ang nag-push through na i-open yan sa publiko. So meaning, pinapatunayan ni House Speaker Martin Romualdez na transparent siyang tao. 'Di ba? Tapos sinasabi ng mga DDS na corrupt, magnanakaw, ang dami pa nilang kineme, 'di ba? Eh si Martin Romualdez nga ang nagbukas, 'di ba, ng BICAM na talagang dati lihim 'yan. Ngayon, ano ba ang tinutukoy nila na mayroon daw pong tinegi itong si House Speaker Martin Romualdez? Mga minamahal, hindi po tao yung tinegi ni former, tawagin na natin, Congressman Martin Romualdez. Ito po yung small committee. Kasi before, mga minamahal, ito pag-usapan lang muna natin yung yung open BICAM history. Kasi 'di ba, nung 1987, never pa po talagang nabuksan yung BICAM deliberation sa publiko. Which is, yung proseso po kasi mga minamahal, pinag-uusapan ang final version ng budget. At dito madalas, 'di ba, nagtatago ng mga insertion, dagdag bawas, o diyan po 'yan. Pero ngayon, for the first time in the history nga, bubuksan sa publiko. Ang nag-push talaga niyan si Romualdez at makikita ng lahat kung paano ginagawa ang batas at kung saan mismo napupunta ang bawat sentimo, 'di ba, ng pondo ng kaban ng bayan. That is one of the biggest legacy reform ni former Speaker Martin Romualdez and suportado ng presidente. Ngayon, lipat tayo. Ano ba yung tinegi ni Romualdez? Walang iba kundi yung small committee. Kasi sa noon, 'di ba mga minamahal, may tinatawag na small committee. Isa po yung maliit na grupo na kung saan nagaganap dyan yung mga last minute budget insertion. So basically dyan pumapasok yung mga ghost project, 'di ba? Yung mga tinatagong pondo, 'di ba? Tapos malalaman na lang natin sa hearing, ay may ganun pala. Kasi hindi nga transparent, parang closed door. So ngayon, under Congressman Martin Romualdez, yung kanyang reform, yung kanyang agenda, out na yan. So, kumbaga sa madaling sabi, tinegi na nila yung ganyang klaseng estilo. Yung small committee, yung mga last budget insertion, tinegi na nila. Habang ang iba, inaakusahan si Romualdez na nagnanakaw daw sa kaban ng bayan. Pero tingnan ninyo, di ba? Yung kanyang trabaho, may ebidensya. Anyway, sa kanyang ginagawang movement, literal na masasabi natin na transparency wins, 'di ba? Corruption loses. 'Di ba? Kaya sa mga kabadong-kabado ngayon, sino nga ba yung mga kinakabahan dito? Syempre, yung mga kumakapit sa lumang sistema kasi wala na silang mahuhugutan. Wala na silang matatagpuan, 'di ba? Wala na silang mapagtaguan din. Itong mga humuhugot, sumasandig dito nga po sa nakaraang klaseng sistema. Sino-sino yan? Siyempre, yung mga congressman, mga senador, 'di ba?
So, yung mga taong bigla-bigla na lang nagpapapress, kung yung mga kabado, di ba, puro sigaw, diba? Yan yung mga natatakot. Tapos mga taong nagtatago sa salita, ayaw namin sa korupsyon. Oh, pero malaman-laman natin, mayroon palang budget insertion. Diba? And anyway, if we are talking about SALN, thanks to our newly appointed ombudsman na si Boying Remulla. Kasi hindi lang po budget open ang binubuksan ni Speaker at ni President Bongbong Marcos. Pati na din yung Statement of Asset Liabilities and Net Worth or SALN ng mga public official. And you know, parehas naglabas si PBBM, si Martin Romualdez, na kanilang SALN nang walang pangamba, walang tinatakot, or walang tinatago. So, that's the real transparency. That's the real accountability. Diba? Hiniling kasi mismo ng Independent Commission for Infrastructure na ipakita ni Martin Romualdez yung kanyang SALN. And yes, he did, mga minamahal. Agad siyang sumunod. Si PBBM naman, diba, hindi po naging hadlang na, oy, yung brasuhin. Walang ganon, mga minamahal. Talagang pinasilip niya ora mismo kahit magpinsan sila. Diba? Sabi pa nga, kung talagang mayroong kasalanan, di dapat panagutin. Kaya kung sinasabi ng iba na ang tunay daw na ang tunay daw na transparent ay itong si Sara Duterte. 'Di ba may mga nagsasabi na transparent daw si VP Sara kasi sinasabi niya daw yung mga korupsyon dito sa ating gobyerno. Ba't hindi siya magpakita ng SALN niya? 'Di ba? Kasi ang tunay na transparent, mayroong record. Si Sara, meron bang record? At dapat ikaw ay bukas at tapat sa mamamayang Pilipino. Diba? Hindi yung puro ingay lang yung ginagawa mo sa social media. Ang tunay na leader, to be honest, mga minamahal, hindi po dapat tumatakbo sa investigasyon. Humaharap dapat yan sa ICI. Walang takot, walang drama. Diba? And syempre, hawak-hawak mo lamang yung pagiging malinis na konsensya. At kahit pa umatras siya, itong si Martin Romualdez bilang speaker, bit-bit niya pa rin ng reforma na ngayon, si Pangulong Marcos na mismo ang nagdadala ng kanyang advokasya, 'di ba? Na institutionalize ang transparency. That's why I like Romualdez. And up to this moment, kino-content ko pa din siya kahit hindi na siya speaker. Bakit? Kasi yung reform niya dinala ng ating presidente. So, that's what we called leadership, 'di ba? Hindi politika kundi prinsipyo, hindi pansariling kapakanan kundi pambansang interes. Yan naman talaga dapat ang ating inuuna. At alam nyo kung sino ang pinakakabado ngayon? Yung mga sanay sa lumang sistema. Yung mga taong mahilig sa under the table deals, 'di ba? Tapos sa mga budget insertion, mga insert her project. Nako. Yan yung unang matatakot. Ngayon, wala sila nang matatago kasi transparency is no longer optional. 'Di ba? Kaya nga habang lumalakas ang tandem ni PBBM at ni Congressman Romualdez sa mga reform, mas lumalakas din ang sigaw ng pagbabago. Sigaw ng hustisya. 'Di ba? Mga minamahal. At habang lumalakas din ang sigaw ng hustisya at pagbabago, nandiyan nakaabang ang mga basher. Ano yung sabi ni President Bongbong Marcos sa kanyang interview? Diba? Sa kanyang podcast, sabi niya, the truth and evidence must always prevail. At yan mismo ang kinatawanan ng tandem nila. Diba? Truth, evidence, and fearless reform. Kaya mga kababayan, ang Pilipinas kasi hindi lang yan basta-bastang slogan. Ito ay partnership ng leadership. Diba? Convenience, transparency, hindi power play. 'Di ba? Talagang real na pagtulong ang ginagawa. Si Martin Romualdez at si PBBM walang pinagkaiba. Gusto lagi transparent sa mamamayang Pilipino. Gobyernong bukas, tapat at hindi natatakot na ipakita ang katotohanan sa bawat mamamayang Pilipino. Kaya sa lahat ng mga nagkakalat ng intriga, nagkakalat ng paninira, go ahead. Pero nakikita naman ng tao kung ano nga ba yung tinatrabaho ni Speaker
former speaker at ni President Bongbong Marcos. At yung mga takot sa transparency, yan po yung mga taong takot din sa katotohanan. I don't want to mention the names of the some pips that are afraid into a transparency, but you will see and you will know soon. Diba? Sino nga ba yung ayaw magbigay ng salin? Sino nga ba yung takot palagi sa investigation? I'm just asking. Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.